Pakisabi kay Sarah, ha? Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sarah, ha? Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ating Vice Presidente, nako, kung makita lang po ng taong bayan ang iyong mukha, ay sabi ko sa inyo, pati pamilya nyo po, baka kung ano pa, yan no, tignan mo, babagsakan mo ng pintuan. Ang Vice Presidente, anong gagawin, iipitin mo? Yan yung isa sa mga bagay na dapat nating makita, mga pulis. Yung sabi nga natin, yung impunity na nangyayari sa ating kapulisan, gawa lang sila ng gawa ng paglabag sa batas at parang wala lang. Nasisira na po ang organisasyon ng kapulisan. Kaya sabi mismo ni Vice President Sara Duterte, nililito tayo, niloloko po tayo. Mismo ang pulis na po ang ginagamit na instrumento para sa kasamaan na ginagawa ng pamahalaan. Isipin niyo po, yan po, ay naging konfrontasyon. Dumuduro din siya. Pulis yan. Pero dinuduro niya rin ang bise. Yes. Kanina, mga past 3 a.m. po yan nangyari mga kababayan sa lahat po ng mga nakatune in lamang ngayon. Ito pong naganap dyan sa VMC. Kasi ang akala talaga ng grupo o ng VP Sara, diretso sila partner doon sa St. Luke's. Abay, dinala pa sila dyan sa DMMC. At kaya nga, bago inilipat sa St. Luke's Medical Center, ito po yung naging sitwasyon kanina. Nagkaroon ng mainit na diskusyon ang VP Sara at yung pulis po na nakikita po ninyo dyan. Kasi nagmamadali nagmamadali. Pagkapasok mismo dyan sa loob ng ambulansya ni Attorney Lopez, kung walang mga kalalakihan na humaharang o humahawak dyan sa pinto na yan ng ambulansya, ay talagang masasarhan at matatamaan si VP Sara. Kaya yung initial na impormasyong nakuha natin mula sa ating kapartner Mar, may balak talaga na idiretso doon sa Women's Correctional Facility. Kaya buti na lang, andyan si VP Sara Duterte at naalalayan niya itong si Attorney Lopez. Tingnan po ninyo, naging iyak ng iyak si Attorney Lopez at hindi na alam kung ang gagawin partner. Nagagis na nga lang kung ano-ano mga gamit dahil nga sa kanyang frustration nararamdaman. Nasa stress po siya sa mga nagaganap, lalo na itong panghaharas na ginagawa nga po ng kapulisan dyan po kay Attorney Lopez. Double order! Akala, tama na sir. Huwag ka na bumida! Huwag ka na bumida, sir! Please back up! Please back up! Ang dami yung mukha na yan. Okay, pero tama na sa tumabi na lang kayo kung ano. Ikali natin. Ako din ba? Ako yung pakitama po rin ko. Sa ibang nakatayo naman ha. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila.
And then he said yes. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Pag nakakita siya ng uniform ng police, ma'am, natataranta siya. Kasi imagine mo ba naman, 9 biglang papasok sa kwarto mo. Wala naman tayong problema eh. Ano bang problema natin? Nandoon nakadetain yung tao. Mag-a-attend ng hearing. Nagbibisita kami. Sinusunod namin yung oras ng pagbisita. I don't know, understand. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang king-inang hearing na yan na money-making scheme ng mga congressman? Putang ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Hinigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera.
Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat nang makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Eh, pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang buboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Malamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako.
Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong.